Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Actual full video ng pang-hold up ng 6 na kalalakihan sa isang Korean restaurant sa Imus, Cavite. Viral kamakailan ang nangyaring pang-hold up sa isang Korean restaurant sa Aguinaldo Highway sa Barangay Anabo, Imus, Cavite, Lunes ng gabi. Sapol sa CCTV kung paano kinuha ng 6 na kalalakihan ang mga gamit ng customers. Pero ang nakaagaw sa atensyon ng netizens ay ang paraan ng pagnanakaw ng mga kawatan. Sobrang casual kasi na walang anumang kaba o takot na mababanaag sa kanilang kilos. Sabi nga ng maraming netizens, ang lalakas ng loob. Kita ring halos di makapalag ang mga nabiktimang kumakain dahil may mga hawak na baril ang mga salarin. Kwento ng isang customer, kakain na sana sila nang biglang dumating ang mga armadong lalaki na nakasuot ng helmet at face mask. Nung una po akala namin joke lang kasi parang kalmado po yung pagkakasabi. Tapos biglang paglapit po, biglang inagaw na po lahat ng gamit namin. Nakakasarin po sila ng baril kaya binigay na lang po namin yung gamit. Ito ay ayon sa customer. Lumapit din sa may counter ang maholdupper at nilimas ang nasa 15,000 na kita ng kainan. Tinutukan din kami ng barel. Tapos yung cash, ibigay daw po yung sales. Kung hindi daw, babarilin po kami. Sobrang takot po kasi first time nangyari sa buhay ko na ganon. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya para po walang masaktan, binigay na lang po lahat para maano po yung buhay namin. Ayon sa service crew ng restaurant. Dagdag ng service crew, isang customer din ang dinibdiban ng mga suspect nang tangkain nitong pumalag. Tinatayang libu-libong halaga ng salapi, mga cellphone, relo, wallet at bag ang nakuha mula sa mga customer ng kainan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jack Angog, hepe ng Imus City Police Station, tinyempuhan ng mga kawatan ang panluloob sa establishmento. During that time, dumaan na yung ating patrol. After a while, sumingit sila kasi pinapaigting po talaga natin yung pagpapatrolya along the highway. Ani Police Lieutenant Colonel Angog. Nangyari ang insidente sa isang samyupsal restaurant sa Imus noong gabi ng August 21, 2023. Base sa CCTV, casual na lumapit ang dalawang naka-helmet na lalaki at bigla na lang dinampot ang may importanteng gamit ng dalawang kumakain. Sumunod ang isa pang salarin na dinampot naman ang body bag ng babae. Walang nagawa ang dalawang biktima na nakaupo lang sa table. Maririnig ding binantaan na babarilin nila ang babaeng biktima nang subukang umalma nito. Habang ang iba pang mga suspect ay pinuntirya ang iba pang kumakain sa kabilang table. Saka umalis ang mga kawatan gamit ang mga motorsiklo. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, PNP spokesperson, kasama ring nahold up ang establishment. Umabot umano sa 18,000 pesos ang halagang tinangay ng mga holdupper mula sa mga biktima. At press time, nahuli na ang isa sa suspect at meron na rin silang person of interest. Agad nagsagawa ng backtracking ang mga pulis at sa kuha ng mga CCTV sa highway, natunton ang lokasyon ng isa sa mga suspect sa Pasay. Inaresto ang lalaki at kinumpiska rin ang ginamit na motorsiklo sa krimen pero walang na-recover na mga ninakaw na gamit. Kinilala naman nito ang kanyang mga kasabwat at napag-alaman na ang kanilang leader ay dati nang may kaso na robbery at illegal possession of firearms. Ayon sa ulat, ang mga undercover cops ay nagpanggap na vlogger na bumibili ng street food sa isa sa mga suspect na isang tindero. Nang makumpirma ang identity ng tindero, saka siya inaresto ng mga undercover cops. Ang bahagi ng video kung saan kunwari ay vlogger ang pulis in green shirt at tinanong ang pangalan ng tindero na isa pala sa suspect. Paano na-identify ang tindero? Dahil sa CCTV, nahagip ng kamera ang plate number ng isa sa mga motor na nakatulong para matrace ang pagkakakilanlan ng suspect sa pamamagitan ng rehistro na nasa record ng LTO o Land Transportation Office. Kinilala rin siya ng mga biktima. Sa tulong din ng CCTV, nakilala ng mga pulis ang isa sa person of interest na sinabing leader ng grupo. Ayon sa kapulisan, nasangkot na rin sa iba pang kaso sa Maynila ang person of interest. Nagsabi naman ang mga otoridad na tututukan nila ang kaso hanggang mahuli ang lahat ng suspect.
Samantala, nagbigay ng payo si Colonel Jane Fajardo tungkol sa dapat gawin kapag naharap sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, ang lagi po nating paalala niyan ay huwag po nating mag-attempt na lumaban po. At kung pera lamang po at mga cellphone ang kailangan po, ay kusa po nating ibigay po doon. Huwag po tayong maglaban. Pero kung makaka-identify po kayo ng mga possible na mapagkakakilanlan po ng mga suspect, tignan niyo po yung mga suot, yung mga height. Huwag po tayong lumaban. Mas importante po na maisalba po natin ang ating buhay. Sa ibang mga suspect, alam na namin mga pangalan ninyo. Better surrender yourselves. Magtrabaho tayo ng marangal, sabi ni Police Lieutenant Colonel Angog. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga may-ari ng kainan na tiyakin ang seguridad ng kanilang mga customer. Narito ang ilang komento ng netizens ukol sa mga salarin. Sobrang casual lang, amazing. Grabe to, nakakatakot pag ganito, ang lakas ng loob. Grabe, wala nang takot, harap-harapan na. Yan mo, tagal mo. Ilalim, nasa yung nabibili dito. Ito mo, nasa likod mo, paparaling kita. Ito ka niyo, pag-check talaga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.